Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Guys, mabilisan lang ito kasi namamatay-matay na po ang kuryente dito sa amin. So, kinakailangan mabilisan. Kanina pa sana dapat ako nagsimulang gumawa ng video kaso bigla pong namatay yung kuryente. Buti naman bumalik. At ito ngayon mga kababayan, gusto ko lang i-share sa inyo. Ito nasa ating screen si Anjo Iliana. Nababaliw na ata ito. Nasisiraan na ata ng ulo ito at kung ano na pumapasok sa utak nito. Ito, pakinggan natin. May panawagan Itong si Anjo Iliana. Yan po mga kaibigan, ang aking panawagan ay dahil nga ang sabi ng taong bayan ay magsalita daw po. Lagi niyang ginagamit yung taong bayan. No? Ba't lagi mo ginagamit taong bayan? Ang ginagawa mo, sarili mo lang na, sarili mong kagustuhan niya. Tapos, lagi niyang sinasabi, ito sabi sa akin ng taong bayan, ito sabi sa akin ng followers ko. pero basahin mo yung mga comment, mga kababayan. Basahin niyo yung comment doon sa kanyang ginagawang mga vlog. Sabi nga, sira ulo na to So yung sinasabi niya, sinasabi ito sa akin ng taong bayan, yung pagtakbo niya bilang senador Gusto raw ng kanyang followers na tumakbo siya bilang senador. Meron pa nga daw nagsasabi, vice president. Hindi kaya lumuwag na tornilyo nito at nasiraan na ng ulo. Hindi kaya ganon mga kababayan. Kasi kapag wala ka ng yung pinagkakaabalahan, kumbaga dati sikat na sikat ka, kilala ka, kahit saan ka pumunta, pinagpipitagang kang artista, tapos ngayon ay laos ka na. Tapos ang tingin sa'yo, manloloko, scammer, di parang nakaka-depress. Kaya siguro napraning na to, nabaliw na, nabuang na itong si Anjo. At every time na meron siyang panawagan, lagi niyang ginagamit yung taong bayan. Huwag mo naman gamitin yung taong bayan, Anjo. Kasi sabihin mo na lang sarili mong sarili mong kagustuhan at opinion mo. Hindi yung lagi mong ginagamit yung taong bayan, dinadamay mo pa yung ibang tao. Di ba? Sarilinin mo na lang. Total, wala naman naniniwala sa'yo. Sarili mo lang Para sa kanila. Siguro ang aking gustong tawagan ng pansin ngayon ay walang iba kung hindi ang Armed Forces of the Philippines. Yes, ang ating mga sundalo. Kasi napansin ko parang hindi na active ngayon ang dati aking hinahangaan at nirerespeto. Ano po ito? Ito po yung RAM dash YOU. Ibig sabihin, ang pagkakaalam ko, ang ibig sabihin ng RAM dati ay Reformed Armed Forces of the Philippines Movement. Yan, ang panahon ng diktatorya ni Senior Marcos ito, ng martial law, ay nagbuo ng Reformed Armed Forces of the Philippines Movement o RAM. Sa akin pagkakaalam, at DASH, Young Officers Union. Ibig sabihin, nagkaroon ng samahan ng mga young officers para siguro sa ikabubuti ng AFP at ng bayan. Kaya ngayon po na nagtataka ako dahil matagal ko nang hindi naririnig yung RAM YOU at wala akong naririnig na bagong samahan ngayon ng AFP. Kaya nakikita ko si Colonel dati yan Colonel Gringo Honasan na ngayon panay ikot at panay pa-interview sa mga hindi nakakaalam. Isa po si Senator Gringo Honasan sa mga nagbuo ng Guardians. Sa pagkakaalam ko, Guardians, yan po yung mga sundalo at meron samahan ang tawag sa kanila ay Guardians. Hanggang napunta na po sa sa private sector yung Guardians, nagkaroon ng mga miyembro na hindi... Si Gringo Honasan, Guardians. Ito, Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. Ayan si Anjo. Pero si Gringo, yun nga, sabi ni Anjo, siya raw yung isa sa nagbuo ng Guardians. Alam niyo mga kababayan, okay naman yung Guardians kaso merong mga iba. Sa totoo lang mga kababayan, pasensya na po. Meron po mga Guardians na na minsan umaabuso. Di ba? Sana po, yung inyong samahan, gamitin niyo po sa kabutihan. Kasi minsan, pag sinabi, Guardians ako, minsan, iba na yung dating Parang yung Eagles, alam niyo yung Eagles, ganun din yun parang ganun din di ba? Samahan din, tapos yung iba naman, abuso.
So okay naman yung yung brotherhood ganyan para mga fraternity, okay naman. Pero sana gamitin niyo sa kabutihan. Hindi yung minsan kasi may nang-aabuso. Hindi ko po sinasabi lahat. Pero maganda po 'yan. Pero sana yung iba kasi, yung mga tulongges, minsan inaabuso nila. Minsan nga nagpapamiyembro sila sa isang grupo para magkaroon ng koneksyon at gagawa ng katarantaduhan, tapos lalapit to sa kanyang kabrother. Di ba? Pangit yun. Pangit yun. Dapat kayo ay maging halimbawa sa kapwa nyo, kung anong grupong sinamahan ninyo. At dapat, gamitin nyo po sa kabutihan, hindi po sa kasamaan. Di ba? Sige, tuloy natin. Sundalo, para sa komunidad. Kaya lang, nagwatak-watak at nagkanya-kanya ang mga guardians sa isang lugar. Nung ako po yung namumuno sa Quezon City bilang isang konsihal, ay nagulat ako dahil pagpasok ko ng isang lugar, nagpakilala silang guardians. Paglabas ko dun sa lugar, may nagpakilala na naman na guardians. Sabi ko, bakit ang dami yung guardians? Nagwatak-watak na sila, sayang. Kasi hindi masyado na alagaan, nawalan ng ulo ang guardians, no, nagkanya-kanya sila. Pero sana ngayon, Colonel Hunasan, kung nakikinig ka, Gringo, kung nakikinig ka, sana makausap mo. Ikaw na kumausap, Gringo, may karapatan ka namang kausapin ang mga sundalo ngayon na active sa AFP. Baka naman pwedeng buhayin yung RAM, yung Reform Armed Forces of the Philippines. Kasi sa tingin ko, kinakailangan ngayon na meron tayong RAM, mga pagbabago na rin sa may movement para sa pagbabago. Ibig sabihin ng pagbabago, hindi naman masama yan. Pagpapaganda ng pagsasama towards a better armed forces of the Philippines. Diba? Hindi naman... Okay, so tingnan nyo utak na ito ni Andrew Iliana. Etong nananahimik na si former Senator Gringo Hunasan, inuutusan pa. Inuutusan daw. Ay, Gringo, kausapin mo yung mga sundalo, yung mga active na sundalo. At i-activate mo uli, buhayin mo uli yung RAM. Buhayin mo uli. Kasi ito raw RAM, para daw sa kabutihan ng Armed Forces of the Philippines. So, dinidiktahan niya si Gringo. Alam mo, Andrew Iliana, kung sa tingin ni Gringo Hunasan, ni former senator, na kinakailangan niyang buhayin uli yan, hindi mo kailangan siyang sabihan. Ibig mo sabihin, mas matalino ka kay Gringo at mas alam mo ang pangangailangan ng RAM, na buhay ng RAM para mapaganda uli ang AFP. Ganun ba yun? But sino ka ba? Diba? Hindi mo kailangan sabihin si Gringo Hunasan. Alam niya yan, sundalo yan eh. At nakasama na yan sa iba't ibang klaseng mga coup. Kung baka sanay na sila. Kaya hindi mo kailangang sabihan si Gringo. Alam niya yan. At kung gusto niya ibuhayin uli yan, di sana noon niya pa ginawa yan. Pero hindi na nga eh. Nananahimik na yung tao eh. Huwag mo nang guluhin. Huwag mo na siyang guluhin. Kasi alam niyo mga kababayan, gusto lang neto ni Andrew Iliana, buhayin ng RAM. Kasi etong RAM na to, ito po yung yung nag-coup kay Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ito mga kababayan, tinignan ko na rin sa Wikipedia para malinaw. Ito pong Reform Armed Forces Movement. Ito yung RAM. Ito po yung nakilala po for several attempts. So ang ginawa po ng RAM, sila po ay nag-attempt to seize power in the Philippines. Sila po yung grupo na mahilig po mag-coup. Nag-attempt sila na agawin ang kapangyarihan noong 1980s at noong 1990s. Noong 1986, yung ilang kanilang mga opisyal ay nagsagawa po ng failed coup attempt against Ferdinand Marcos Sr., prompting a large number of civilians to attempt to prevent Marcos from wiping the RAM rebels out. Ang nangyari ay ito po ay nag-snowballed into the 1986 People Power Revolution, which ended the dictatorship of Ferdinand Marcos and forced him into exile. Ito mga kababayang RAM, hindi naman po siya nagpatalsik kay Marcos. Ang nagpatalsik po kay Marcos ay ang People Power Revolution. Sila lang yung siguro nagsimula
Pero kung hindi po sa People Power Revolution, hindi naman matatanggal si Presidente Ferdinand Marcos Sr. At etong RAM, later on, ay nag-attempt po ng 6 na coup attempt laban kay Corazon Aquino. Pero inyo nag-coup sila laban kay Marcos. Tapos nung nakaupo na si Corazon Aquino, kasi siya yung pumalit kay Marcos, nung si Corazon Aquino na nakaupo, nag-coup na naman. 6 na beses. 6 na beses na nag-coup laban kay Corazon Aquino. Ano ba yan? So, etong RAM, sabi ni Anjo Illana, para daw sa ikabubuti ng Armed Forces of the Philippines. Ikabubuti ba yun? Kumakalaban sa gobyerno. 6 failed coup attempts diyan sa pamumuno ni Corazon Aquino. Hindi ko sinasabing masama ang mag-coup. Pero dahil nga po nag-fail kasi hindi sila nakakuha ng suporta ng taong bayan. So ang gusto mangyari ni Anjo Illana, mga kababayan, ay buuin uli ni Gringo Unasan. Inuutusan niya si Gringo Unasan. Kapal na mukha, inutusan pa si Gringo, nananahimik na yung tao. Nabuuin uli, kausapin daw yung active na mga sundalo at yan, buhayin yung RAM. Para para magkaroon uli ng coup attempt laban kay President Marcos Jr. Ayun ang gusto niya mangyari. Kaya siya nananawagan sa RAM kay Gringo Hunasan. Ayun po yung pumasok sa utak na itong tulongkis na to. Ayun po naisip niya. Pero naisip mo pa yun? Naisip mo pa yung RAM na yan? Patuloy natin yung kalokohan na ito. Sama yan, hindi naman rebellion yan. At yung Young Officers Union na very active dati, sana ay mabuhay muli kung yan ay hindi na active ngayon. Kaya ako po ay nananawagan, kaya sa AFP, baka pwedeng buhay niyang RAM-YOU or Young Officers Union. Nang sa ganun ay baka yung mga sundalo natin ngayon, mga sundalo natin nalilito kung ano ba ang dapat gawin o anong boses, saan ba patungo, saan ba magpo-forward ang AFP. So nalilito raw ang ating mga kasundaluhan. Baka ikaw lang nalilito. Yung sundalo hindi naman nalilito Tumatayo nga sila bilang professional na grupo Sabi nila non-partisan sila, hindi sila sumasama sa politika. So, hindi sila pwedeng makinig sa'yo. Ang dami nang nananawagan sa armed forces. Yung mga dyan sa kanilang yung mga maisog rally na mga DDS. Di ba ilang beses sila nanawagan sa AFP? Wala naman nangyari. Kasi professional sila. Ang kanilang loyalty ay hindi po siya nanggugulo sa bayan. Ang kanilang loyalty ay hindi dun sa katulad mo na nasisiraan na ata ng ulo. Ang loyalty nila ay sa taong bayan. Hindi sa'yo. At hindi sa mga nanggugulo sa gobyerno. Kulongges to. Sira ulo pala to. Yan. Kaya, Gringo, sa pagkakalam ko, yung lolo ko tsaka yung lolo mo, Gringo, ay magkamag-anak. Naging magkamag-anak pa to. Nabaliw na talaga to. Magkamag-anak daw yung lolo niya at lolo ni Gringo ay magkamag-anak daw. Wala na. Nasiraan na talaga ng ulo to. Wala ka sa lolo ko. Kamag-anak ni Gringo, nasan? Yung siguro sinasabi ni Anjo Illa. Baliw na, putik. Magkamag-anak daw kayo, former Senator Gringo, nasan? Magkamag-anak daw pala kayo ni Anjo Illana. Baka pag nalaman niya na magkamag-anak kayo, baka magkamot na lang ng ulo. Kamag-anak pala kita. Kamag-anak pala akong sira ulo, sabihin siguro. At alam ko, hindi ako nagkakamali, baka nagsama sila sa Bataan Death March nung araw. Hindi ko alam, pero alam ko. Napunta na sa Bataan Death March. Yung lolo raw ni Anjo Illana at lolo ni Gringo Unasan, pagkakaalam niya raw, o baka lang naisip niya, o ewan ko kung saan galing yung yung sinasabi niya, baka nagkasama raw sa Bataan Death March.
Kung ano-ano sinasabi nito no? Ko, sila ay magkamag-anak, yung lolo mo at lolo ko. At sila ay active nun sa gera. Baka nga tatay mo to, gringo, baka tatay mo yung kamag-anak ng lolo ko. Magkapit-bahay pa tayo dati dyan sa may Katipunan. Kaya Colonel Gringo, nasa na umaasa po ang taong bayan na ikaw na sigurong gumawa to. Hindi ka naman siguro busy, Gringo. Hindi ka naman senador ngayon. Baka pwede mo na lang buhayin ng RAM at ng YOU sa AFP of the Philippines. Sige, sir. Abangan ang susunod na kabanata. Ayan. Ayan mga kababayan, wala na. Nabuang na. Itong si Anjo Iliana. Pero may pati yung lolo ni Gringo at lolo daw niya ay magkamag-anak. At sabay daw nagmarcha dun sa sa Bataan. Sira ulo na ata to. Papraning na to. Babasahin ko nga ilang mga komento ng ating kababayan. Ito. Basahin natin. Ito. Sampulan nyo na nga yan. Ha, kaka-imbyerno na kuda ng kuda. Baliwag na ata. Meow. Kakandidato na raw senador nyo. O yan o. Ha? Ito. Sa mga kamag-anak ni Anjo Iliana, nakikiusap po ako sa inyo na dalhin nyo na sa mental hospital si Anjo. Sira ulo na yung kapatid ninyo. O yan. Ayun, binabasa ko lang baka makarating kay Anjo to. Binabasa ko lang, taong bayan itong nagsasabi. Yung taong bayan na sinasabi mo lagi. Ito, tingnan mo yung comment sa'yo. Napasukan na ata ng masamang hangin utak nito ni Ka Anjo. Okay, basahin pa natin ilang komento bago tayo magtapos. Sino pang maniniwala sa taong to, kaibigan at nakasama nga may 21 years na kuha niyang sirain Ano pa kaya yung mga tao bago lang niya nakakasama? Wala tiwala sa iyo taong bayan, Anjo. Malayo na ang narating ng utak nito. Saka ka na, Anjo, may super typhoon may eksena ka pa. Tikboy, uwi na. Kumukulit ka na naman. Oy, Boy Laos, umuwi ka na. Tulog ka na. Grabe yung mga comment natin kababayan. Papansin ka, baliw. May bagyo pa. Manalangin ka na lang, utoy. Sino ka, Anjo Iliana? Lakas mo talaga. Ang lakas ng sayad. Grabe Wala. Wala talaga, Anjo Iliana. Lahat ng comment dito, hindi natutuwa sa'yo. At sinasabi pa nila, napaparaning ka na, nasisira na ulo mo, nababaliw ka na, nabubuang ka na. O ano-ano kasi sinasabi mo Diba? Pati si Gringo nasa, nananahimik. Siguro, may gimitrabaho yun Tapos uutusan mo, papupuntahin mo doon sa armed forces at kausapin niya yung mga sundalo at i-revive yung RAM. At hindi ka ikaw magtayo ng grupo. Reform Anjo Iliana Movement. Nababaliw na. Reform Anjo Iliana Movement, RAM. Magtayo ka ng RAM. Reform the Anjo Iliana Movement. YOU. Ano ba yung YOU? Sira ulo you. RAM. YOU. Reform Anjo Iliana Movement. Sira ulo you. Yan. Ayun na itayo mo. Ikaw magtayo. Hindi utusan mo si Gringo unasan. Nanahimik yung tao. At busy yun. Maraming ginagawa yun. Ikaw wala kang ginagawa. Wala ka ng pinagkakitaan. Wala ka ng racket. Kaya ganyan ang pinagagawa mo. Biruin mo. Anong gusto mo? Mabuo yung RAM tapos magku ng magku. Kasi ayun ang ginawa ng RAM Diba? Magku ng magku. Kaya ikaw, kulang-kulang na. Kulang-ku. Di kulang-kulang ka na. Wala, ito si Anjo. Wala talaga sa ayos. So, ilan po mga kababayan. Tapusin ko na to kasi baka mag-brown out. Sayang naman yung video natin at baka hindi ko ma-upload. So, ingat po tayong lahat. Huwag po kayo maniniwala kay Anjo Iliana. Nababaliw na po ito. Huwag po kayo maniniwala dito. Guys, ingat po tayong lahat hindi pa po nakakalabas ng bansa yung bagyo. At doon po sa mga binabayo, panalangin po natin sila. At ngayon po sa mga oras na ito, ay
ito, sa Metro Manila, signal number 4 na ata. O signal number 3. So, ingat po tayo guys. Ingat po tayo. Let's pray to God for our safety. Alam naman natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Okay, ingat po tayong lahat guys. God bless po.